Dear Captain Kokak, gusto ko sanang ikwento ang isang bagay na hindi ko masyadong pinapaniwalaan dati. Ang kulam. Akala ko, puro kwento lang yun sa probinsya. Pero ngayong ako na mismo ang naging biktima, natutunan kong may mga bagay na hindi mo pwedeng baliwalain. Lalo na kapag ang kinakalaban mo ay isang taong tahimik, pero malalim. Ako po si Mark. Nagtatrabaho bilang admin staff sa isang maliit na opisina sa Quezon City. Hindi ko ikakaila. Tamad talaga ako. Ewan ko pero nasa dugo ko na yata yun. Palagi akong late. Lagi akong naka-Facebook kahit busy ang buong team. May mga utos sa akin ng team leader ko na si TL Ira. Pero madalas kong hindi pinapansin. Madalas ko pang sabihin sa chat na wait lang po at busy ako. Kahit nagtitimpla lang naman ako ng 3-in-1 na kape. Ang huli naming away ay dahil lang sa simpleng utos na mag-print ng memo at ipasa sa HR. Ang sabi ko, mamaya na po, break ko pa eh. Galit siya pero tahimik lang. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagreklamo sa manager. Pero sa mga mata niya, may kakaibang titig. Para akong binasahan ng orasyon. Kinabukasan, hindi na ako makalakad. Literal. Pagmulat ko, sobrang bigat na ng katawan ko. Para akong may kadena sa tuhod at bewang. Hindi ako makabangon. Akala ko rayuma lang. Pero ang mas malala, may malaking buko lang kaliwang mata ko. Parang may laman sa loob na gumagalaw. Dinala ako ng nanay ko sa ospital. Wala raw makita sa x-ray. Walang fracture. Walang infection. Pero patuloy na lumalaki ang bukol sa mata ko. Lalo na kapag tanghali. At sa eksaktong oras ng trabaho, ang katawan ko ay parang may dumadaga na mabigat. Dahil doon ay dinala na ako ng nanay ko sa isang albularyo. Ang sabi nito, may nagbigay sa iyo ng sumpa. Pinabigat ang katawan mo dahil ayaw mong tumayo. Tinakpan ang mata mo para di mo na magawa ang panggugulang na ginagamitan ng paningin. Mula ngayon, mabubuhay ka sa dilim at bigat hanggat hindi ka humihingi ng kapatawaran. Maaari raw bawiin ang kulam na ibinigay sa akin kung hihingi ako ng tawad sa taong nagbigay noon. Pero sino? Kanino galing ang kulam? Nagbaka sakali ako. Ang ginawa ko, pumunta ako kay TL Ira at halos gumapang akong humingi ng tawad. Umiyak ako sa harap niya, sa may pantry. Tahimik lang siya, ngumiti at sinabing, buti naman. Baka sakaling matuto ka ng magkusa at sumunod sa utos. Kinabukasan, nawala na ang bigat. Lumiit ang bukol. Pero may iniwan itong aral sa akin na huwag kang magpakatamad sa trabaho. Lalo na kung hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang boss mo. Dear Captain Kokak, ako po si Rika, 3rd year college. Nakaboard sa isang lumang bahay, malapit sa University Belt. Murang renta pero may kasamang kwento. Dati raw may estudyanteng nawawala at hindi na nakita. Sabi ko, chismis lang yan. Hindi kasi ako naniniwala sa mga kwento-kwento lang. Pero ako, tamad talaga. Lahat ng baso, plato, basura, iniipon ko lang sa ilalim ng kama. Akala ko tipid sa oras. Hanggang sa isang gabi, habang nakapikit na ako, naramdaman kong parang may humihila sa sapin ng kama. Tumingin ako sa paanan. Walang tao. Pero ang sapin, basa at amoy kanal. Sa salamin sa dingding, nakita ko siya. Isang babaeng mahaba ang buhok,
May burak at uod sa katawan. Parang nabubulok na bangkay. Umupo siya sa kama ko. Hawak ang basong ilang araw ko nang hindi hinuhugasan. Nagpakilala siya sa pamamagitan ng bulong. Ayaw mong maglinis. Ako na lang ang maglilinis. Ng lahat. Kinabukasan, wala na siya. Pero may bakas ng putik sa sahig. Yung mga plato, basag na. Yung mga baso at kutsara, nakakalat na sa sahig. Umalis na ako roon dahil sa matinding takot ko. At pinipilit ko na ring maging masipag sa lahat ng pagkakataon. Dear Captain Kokak, ako po si Kaloy, 35 years old. Binata. Nakatira sa apartment sa Novaliches. Wala akong kasama kaya kahit tambak ang basura sa kusina, hindi ko pinapansin. Tinatamad lang talaga ako. 6 na araw na't amoy bulok na karne ang loob ng bahay. Hanggang isang gabi, may narinig akong pagsinghot. Parang may humihigop ng amoy. Akala ko hangin lang. Pero nang silipin ko ang sulok kung saan nakaipon ang basura, may figura ng isang nilalang. Kulubot ang balat at puro paltos ang katawan. Umusog siya ng dahan-dahan habang bitbit ang isang supot ng bulok na ulam. Kumain siya, nilunok pati ang supot. Pagkatapos, tinignan niya ako. Pagtalikod ko, nawala siya. Pero mula noon, gabi-gabi kong naririnig ang tunog ng pagngasab kahit wala na akong basura. At tuwing umaga, may pasa ako sa tiyan, sa binti at sa leeg. Nagpatingin ako sa doktor pero walang makitang dahilan. Ang sabi naman ng albularyo, may nilalang daw na natutuwa sa akin dahil nakakakain daw siya sa mga pagkaing hindi ko itinatapon. Dear Captain Kokak, ako si Nika, freelancer. Simula pandemic, hindi na talaga ako lumalabas ng kwarto. Online lahat, trabaho, pagkain, at kausap. Nasanay ako sa ganun. Tamad akong buksan ang bintana. Pinuno ko pa ng kortina para di ako makita. Isang gabi, habang nasa Zoom meeting ako, may nag-chat sa group. Sino yung babae sa likod mo? Nag-freeze ako. Tumigil ang boses ko. Lumingon ako. Walang tao. Pero sa screen, may maitim nga na anino sa likod ko. Malabo ang mukha nito. Nakadikit lang sa pader. Tumingin ako sa salamin. Wala. Pero sa Zoom, naroon siya. Nakangiti pa kahit malabo ang mukha. Sobrang lapit na sa batok ko. Sobrang takot ko nun. Iniwan ko na ang Zoom meeting namin sa computer. Nahiga at nagtalukbong ng kumot hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, binuksan ko na ang bintana. Lumabas ako ng bahay para makihalubilo sa iba. Mas okay na yun kaysa multo ang makasama ko sa kwarto. Dear Captain Kokak, ako po si Joel, 27 years old, taga Baguio. Malamig dito kaya tinamad na akong maligo. Isang linggo akong hindi nahahaplusan ng tubig ang katawan. Ayos lang sana, pero may amoy na akong hindi ko maipaliwanag. Parang lumang bangkay na. Isang gabi, habang natutulog ako, nanaginip ako na may babaeng nakahiga sa tabi ko. Walang balat. Uod lang ang tumatakip sa mukha niya. Sumisiksik siya sa gilid ng katawan ko. Humahaplos gamit ang mga daliri niyang may mga uod din. Nung nagising ako,
Ang kama ko ay basa na ng mabahong likido. Amoy na bubulok. Mula ng araw na yon, may mga pagkakataong pinagpapawisan ako ng madulas at malansa ang amoy kahit malamig naman. Nang nagpatingin ako sa albularyo, sinabi nitong napagkatuwaan daw ako ng isang engkanto dahil pareho daw kami ng amoy. Hanggang ngayon, kahit naliligo na ako araw-araw, hindi na naaalis ang amoy na yon.